Parang haba ng kwento ko dun Bagong Yusek ng PCO, nag-vlog sa press briefing. Kamakailan nga ay naitalaga si Attorney Claire Castro bilang bagong Undersecretary ng Presidential Communication Office, pero unang araw pa lang niya ay binakbakan niya agad si Pangulong Duterte. Ang resulta, binakbakan din siya ng mga takasuporta ng mga Duterte. Dahil sa isang vlogger nga, itong si Attorney Castro, ay marami ang nagsasabi na lantaran naman na anti-Duterte at ginamit niya daw ang YouTube para magpasipsip at makasunggit ng pwesto sa gobyerno. Dahil sa pagiging vlogger niya ay hindi maiwasan ng marami kung paano niya paghihiwalayin ngayon ang trabaho niya bilang Yusek at isang vlogger. Nagulat ang marami ng magkatotoo ang hinala ng marami na mahihirapan talaga niyang paghiwalayin ang dalawang bagay na ito dahil sa press briefing ngayong araw, February 27, ay ginawa niya ang tila vlogging session at kwentuhan session sa pulpito ng Malacanang. Matapos nga na matanong siya sa isang video na kumakalat ngayon kung paano siya nagsisisigaw sa isang presinto ng pulis at nakulong o na-detain nga siya doon kasama ang kanyang asawa at sekretarya. Narito ang pagkukwento at ang tila paggamit ng resources ng gobyerno o pera ng bayan para linisin ang kanyang sariling kontrobersya. Panoorin natin at mag-comment kung dapat ba ang ginawa ng isang Yusek Castro at katanggap-tanggap ba ito o nakakasuka. Ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagbabala nyo sa maganda yan. Maganda yan. Hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Maybe yung nakikita yung video, that's 2015. Oh. Can you see my face there? Look younger. That's 2015. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito ng palasyo. Una, ang kwento niyan, merong dalawang magsing irog na hindi na nag-aayos. Yung bata, naiwan sa bahay ng babae, flight stewardess yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata sa bahay na kasama lang ang driver. First child niya yon. Now, nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Now, kausap ko yung babae, kausap ko yung babae at sabi makikipagkita sa kliyente kong lalaki dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Makikita sila, ipopromote ko na po sa SM San Lazaro. Umiinom ng kape, ulitin ko ulit kung saan, Starbucks. Magkikita sila, nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Okay? After that, bigla na lang, I just came from my hearing, the Ramjan case in Parañaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. But when I was there with the relatives, sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, wala naka-uniform habang nag-aresto. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ano pong complaint? Hindi ako pinapansin. I introduced myself as a lawyer hanggang sa umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. So I was asking for his name, tinalikuran ako. Okay? So ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng police, okay, ano ang complaint? I deserve to know that. I was the counsel. Walang complaint, walang warrant of arrest. And my client was not doing any crime. You know, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? You know that there should be at least the guy or the accused or the suspect should have been committing a crime. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime. But none. He was just drinking coffee. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel, I forgot the name of the colonel, parang bossing nila, sir, wala tong warrant of arrest, walang complaint, walang... And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net at the time.
Sino inquirer dito? Hindi ko alam kung sino yun nakalimutan ko yung pangalan. Hindi niya lahat kinuha yung kwento. She did not even ask me. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, I talked to the officers. Sabi ko, sir, walang warrant to. And then, one of the officers din doon, nadinig ko na nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan. Na-splice to. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? Yun siguro yung nakita nyo. O hindi, na-splice. Oh, yan, na-splice yan. So if you want to get the original copy niya, pero siyempre, putol-putol na rin yung edited. Sa inquirer.net, that's 2015. September. Alam ni Ms. Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that time sa ABS-CBN, sa DZMM. I was allowed to. Diba? Otherwise, kung meron akong mali, I would not be allowed to go on air. And then after that, oh yan, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko, walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, sabi nung isa, namaya pa ng isang pulis, sabi niya doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong yan. The problem is, kinulong ako, na naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Why? Kung ako lang naman ang gusto nila, dahil lumaban ako, nangatwiran ako, di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung secretary ko? Hindi ba? So, hindi yun nakuha na inquirer.net. Yan lang. I was not even interviewed. What happened? Diba? And the title. The title. So, umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Okay, again, hindi yung iskandalo. That's a fact. It's a fact. So, if you will be my client, and you will experience the same, I will do it again and again and again for justice. Nung nandiyan ako, na-detain ako, sabi ko, okay lang. Parang si Jose Rizal. Hero lang ang dating. So, pampalubag ng loob kasi nandiyan ako, di ba? Yan lang po, yan lang. So, wag po kayo maniwala doon sa mga na-splice na video. Kasi yan, that's the truth. Okay? Ma'am? Yes, ma'am. Yes. Another one. Parang ang haba ng kwento ko doon Ma'am, yung... Kinukulong ako para magtanong sa kliyente ko! Ano mo? So, ma'am, MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi na. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako, pasensya. Natulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ. You are? Walang attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kaladkarin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the lawyer. Ang cellphone ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito nung pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow up? Confidential, ma'am. Kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano yan? Anong case number? Ipapalit pangalan yung kaso. Ipag-file pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang yung Ipag-file pa lang ang kaso para hulihan. Walang warrant of arrest. Sandali lang! Walang warrant of arrest. Sir, walang warrant of arrest to. Ma'am, ma'am. Sir, walang complaint. Dali lang po, ma'am. Walang complaint. Pakita niyo muna sa akin. Ang pagtagol sa kliyente ay kasalanan. Ano mo? Ano kasalanan ko? Para pagtagol ang kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na ba kaabusado? Kasalanan mo, sige, sigaw-sigawan mo ako. Yan! Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangalagyan ng kliyente? Dali po, ma'am. Ando na. Sir, pasensya na po talaga, ha? Akala ko sa'yo.